Assalamualaikum po. Ako po si Amira Ali Lidasan. Mek po ang tawag nila sa akin. Ako po ay mula sa tribong Iranon sa Maguindanao. At ako po ay nakilala na ninyo siguro bilang bakwit, no? At saka po naranasan ng magbakwit sa Maguindanao. Naranasan ko po ang martial law nung pagkabata at pati martial law ni Duterte. At ito po yung nag-push para sa akin na sumabak po doon sa larangan po ng pagsasalita, pagrarally at makisama ang mga kapatid nating mga Moro at saka katutubo sa paglaban. Marahil po ay nakikita nyo na ako matagal sa lansangan. Ang iba sa inyo ay nakakasama ko sa mga coverage ninyo, no? Sa Sulu, sa Basilan. Ako nagpapasalamat po kasi sa totoo lang po ang boses ng Moro at ng katutubo, hindi po lumalabas yan sa atin kung hindi po ninyo kino-cover. Ako po ay graduate ng Mass Communication kasi gusto ko po na mailabas yung storya na hindi bias against the Moro and the indigenous people. Ako po ay sumali din sa Mass Communication, naging chairperson, at saka po tumakbo din po as National Union of Students of the Philippines, no, naging chairperson din po. Pero ang malaki ko pong masasabing nakapagpamulat sa akin ay yun pong makasama ko po ang mga Moro at katutubo sa mga organisasyon ng Sandugo at saka Moro Christian People's Alliance. Naranasan ko din po yung hindi ka po maglalabi ka sa Congress at saka sa Senate, tapos hindi ka papakinggan kahit ng kapwa mo mga Muslim, habang binobombahan ng iyong lugar, habang pinapatay ang mga kapatid ninyo, at habang ang mga kapatid namin ay hinuhuli. No? Maraming salamat po, ma'am. Ma'am Amira. Okay, go ahead, Iho. First question. Pakipass lang po ng microphone. Salamat. Hi ma'am, good morning po. Ito ma'am, sa pagtakbo nyo po dito sa Senate, ano po yung nakikita ninyong parang kailangan ninyong gawin pa po para mai-push pa po itong Marawi Rehabilitation para matapos na po siya? Mahirap matapos ang Marawi Rehabilitation, lalo't-lalo na kung hindi ang pagpapabalik sa mga nakatira doon ang kanilang priority. Ang pinaprioritize kasi ng gobyerno ay yung pagpapatayo ng military establishment. At tapos, andyan yung gagawin nilang eco-zone at saka tourism, tragedy tourism ang Marawi. Tapos yung compensation ng mga kababayan namin, hanggat sa ngayon, hindi tuluyang naibibigay kasi kahit yung tunay na presyo at saka hindi mo matatapatan how many years. Yung iba ancestral ang domain nila diyan sa sa Marawi. Hindi basta yung mapapalitan ng kakarampot na compensation na ibinibigay ng Kongreso. Hustisya talaga ang aming Yan ang isa sa mga gusto naming ipanukala. Ako pumunta na po kami sa UN para ireklamo ang Duterte administration, pati ang Marcos administration for not responding to the evacuees, to the bakwit. At yung hustisya, kami, inshallah, ang mga kapatid kong Moro, lalo na ang mga taga-Marawi, humarap din sa ICC. Kasi talagang krimen ang ginawa sa amin. Krimen ang ginawa sa mga kapatid nating Maranao at saka mga residente ng Marawi. Dapat mapanagot, dapat makakuha sila ng tunay na hustisya. Ma'am, quick follow-up dun ma'am sa tragedy tourism or dark tourism na tinatawag nila ma'am. Hindi kayo ma'am sang-ayon na i-preserve yung parts ng city para maging tourist attraction? 5 months na binomba ang Marawi. 5 months na pinapanood natin kung paano nila dinidestroy ang community namin, ang mga moske, mga madrasa, mga eskwelahan. At yung reparation na ginagawa nila hanggat sa ngayon, walang nakakagamit noon kahit yung Grand Mosque at yung iba pa. Talagang nakakasakit ng loob yun, no? Para ipakita kung paano dinidestroy ang culture mo, binabastos ang religion mo, dahil lang doon sa kagustuhan nila na ipakita they are in control. Pero nakita na rin namin yan all-out war doon sa Maguindanao, sa aming lugar, sa Matanog.
Grabe yung pag-destroy at hanggat sa ngayon, di nakakabalik ang mga kababayan namin lahat doon because they turned it into a military bahay ng mga Marines, no? Lupa ng mga plantation. Kaya dapat i-question talaga natin yung anti-terrorism bill, yung yung perennial na pagsabi na kami ay mga terorista. Kasi ang behind that all-out war, that martial law in Mindanao, itong ginagawa nilang ay lantarang pag-agaw ng lupa namin, ng aming lupang ninuno. And that's the reason why talagang kailangan isang Bangsamoro, isang Katutubo, yung tunay na mga nasa laylayan ng lipunan ang nandito sa Kongreso at saka sa Senado. Kasi kinakailangan na i-representa talaga ang ating mga interes at boses at maprotektahan yung aming karapatan. Kasi sobra nang binabastos ng mga Bangsamoro at Katutubo. Sobra na kaming dinaug-daug pinapahirapan ng administrasyon, previous at kahit yung mga previous administration pa dahil dito sa mga batas na ginagawa nila that discriminates the Moro people and the indigenous people. Sana dito sa Senado, sa pagtakbo namin, huwag maging diskriminasyon na naman ang maging game. Kasi sa totoo lang, inshallah, sa ngayon, hindi pa natin nakikita ang iba namin mga kapatid. Pero inshallah, kung tayo po yung mga malapatin na magiging tatakbo ngayon sa Senado na mula sa mga laylayan ng lipunan, inshallah po ay may payadagundong natin yung boses po ng mga kapatid nating Moro at saka mga Katutubo, kasama po ng mga taong bayan ng Makabayan Slate. One more, ma'am. Go ahead. Okay. Ma'am, one more. Recently, ma'am, may Supreme Court ruling stating na hindi part ng Sulu, hindi part ng BARM ang Sulu, ma'am. Ano pong masabi niyo doon? May mga disadvantages po ba tong ruling na to at ano pong pwede magawa ninyo sa Senado? Unang-una, ang decision na yan, sana pinag-isipan ng maayos ng Supreme Court. Kasi while they're praising, kinikilala nila ang BOL, and yet, ang paghiwalay ng Sulu ay isang kabaligtaran, isang kabaliktaran ng pagkilala nila sa isang Bangsamoro region. Ikalawa, isa rin itong weakness that we have also forwarded before sa paglalabi namin na ang Bangsamoro Organic Law o ang pagkakaroon ng isang autonomous region na mga Moro ay hindi dapat yung parang pabor lang ng isang presidente sa mga politiko or kung sino man. Kasi it should serve the people. So it should have been a genuine na Bangsamoro Organic Law. Ikalawa, kaya kami rin doon pupush for a genuine autonomy kasi parang napaka pinamadali ng mga administrasyon na nagpo-propose ng mga autonomous region pero hindi naman talaga lahat ang panig nilang naririnig ang mamamayan at hindi talaga nila kinikilala yung buong right to self-determination. Minimize nila, nililimit nila, ang usapin ay ikinukulong lang nila sa kuno ang constitutional. At nahirapan ang mga kapatid nating Moro, lalo't-lalo na yung mahabang panahon na nakibaka para sa right to self-determination. Na makita ang kanilang sarili na malimitahan, makulangan ng probinsya, tapos matapyasan pa ng Sulu. Para sa aming Bangsamoro, hindi ito ang punot dulo ng pagiging Bangsamoro. Para sa amin, ang pagkakaisa namin ay historical and current hanggat sa ngayon. Nagkakaisa kami dahil doon sa aming dinanas. Nagkakaisa kami sa aspiration for a true, genuine right to self-determination. And inshallah, marami sa mga kababayan natin ang nagko-question nito. Kasi it only serves politicians, at saka ilang mga trapo. Kaya yung taong bayan, na mga kapatid nating Bangsamoro, talagang mayroon silang mga posisyon hinggil dito na dapat hindi mawala ang Sulu sa Bangsamoro. Okay. So, ipupush niyo po yun, ma'am, na ibalik pag na-elect po kayo? Inshallah, tayo doon na pati naman ang mga taong bayan sa Sulu ay nagpo-push din,
for a stronger Bangsamoro. Thank you. Maraming salamat.